Wala ba kayo napapansin? Bago tong upuan ko. Uy, salamat Sir Norman ha. IKEA yan, IKEA. Hindi, ano, yung mga nagbabalak dyan na bumili ng gaming chair. Try nyo tong IKEA. Kasi bumili kayo sa Shopee nung ano, nung mga yung mga mura doon tapos madaling masira. Ito matibay siya, men, no? Mukha lang siya manipis pero matibay siya. Solid yung ano niya. 3,000 lang ito. 3,000 pero ano siya maganda. Sturdy siyang ano. Halata mo may quality. Anyway, sa sandal muna ako. Sarap. Anyway, mga kababayan ko, bago natin reakan yung... Ang re-reakan ko lang naman yung intro eh. Yung intro na itong yung kay Sarna Sukir. Diba? Pero may mga video muna tayo re-reakan. Paggrabe naman ito si ano, si Sir Norman Mangusin. Yung mga banat niya, Diyos ko naman. Tingnan mo ha. Umpisa natin to, no. Ito ay upload yung ano kay Sir Makagago sa page niya sa FB. Dahil itinol out ko ang LTO, inirevoke na bigla yung lisensya ko. Ang galing, ang tulin talagang umaksyon. Putok ka sa buho. Kalbo. Itong masarap kalaban, may tira. Yusek to eh. Yan ang gusto kong kalaban. Diyan yung makikita sa FLM. Hindi dun sa mga vlogger lang na nagpapapampam. Eto, tunay na kalaban to. Oh, itong kalbong putok sa buho na to. Kalbong putok sa buho. Tama yung sinabi, napanood yung interview kay Sir Nasukir. Tama yung ano, yung sinabi ni Sir Nasukir, yung pagsisigarilyo, sign ng stress yan eh. 'Di ba? Parang nag-ano lang siya yung soothing kasi yun eh pagka nagsisigarilyo ka pang soothe ng nararamdaman mo. Halata mo na ano talaga to, men. Parang alam mo yun, nothing to lose. Para siyang kamikaze ng World War II. 'Di ba? Hindi na talaga siya nag-iingat ng sinasabi niya. Ano ba yan, sir? Pandemic hero ka, huy. Ano ba? Yan ang gusto kong kalaban. May tira. Abusado. Playing God. Di ba? Abusado ka sa kapangyarihan mo, Lakanilaw. Totoo yan. Dahil kinall out kita. Ano to libelous to Hindi na dahil sa violation ko, kaya mo nirevoke yung lisensya ko eh. Nirevoke mo yung lisensya ko dahil sa ego mo. Dahil na-call out ka sa kabulukan mo. Sabi mo kasi nung una, i-revoke niya, walang problema. Sinabi niya yun, di ba? Wala daw problema, may ipi-play ko. Actually ngayon, hanapin ko yung video na yun. Sinabi mo yun, Min eh. Na pagka nirevoke ka mo, walang problema, di ba? Wish granted ka nga eh. Ano ba, sir? Saan ba yun? Yung video na yun. Tawa ko ng tawa dun eh. Diyos ko naman, Sir Norman. Saan ba dito yun? Uy, tawan-tawa ako. Puta na, meron palang bangko to. Hindi ko alam yun. Sa tagal ko ng kabati si Sir Norman. Ay, si Sir Norman. Si Sir Nasukir. Kasi, alam nyo mga men, kaming dalawa ni Sir Nasukir nun before. Ano talaga yan? Brutal yung naging history namin yan. Nagmumurahan talaga. Actually, hindi ako nagmumura kay Sir. Pero, nung nandun pa si Sir Nasukir, sa kabila, grabing mura inabot ko dyan dati. Grabe talaga sa ngalan ni Sir Norman Mangusin. Kaya yung sinasabi ni Sir Nasukir ngayon kasi, doon yung malalaman na itong taong to talaga, malaki ang sinacrifice kay FLM nito. 'Di ba? Dati noon, ano yan? Talagang grabe yan ang bibig niyo ni Sir Nasukir.
puro mura ang abot ko dyan pag nagla-live stream sila. Tapos, yung video ng paghaharap namin, alam ko 3 part yun eh. Yung nagharap kami, online nun, I think year 2022 ba yun, Sir Nasukir? Pero dumating ang time kasi, yung kasi, wait lang ha, mamaya na lang mamaya magkwento na lang tayo mamaya. Dito muna tayo doon sa may dito sa may, yung inamin niya, or yung winish niya na wala daw problema na ma-revoke yung lisensya niya. Ito yun di ba sinabi mo dito, tas gagalit ka nung na-revoke na yung lisensya mo? Hindi nyo nakita kung nasaan. Nasa loob ako ng subdivision. Pinatawan nyo agad ng 90 days suspension yung aking lisensya. Kahit i-revoke nyo na, walang problema. Your wish is my command. Wala daw problema pag na-revoke. Tapos ngayon gagalit kami. Ano ba? Ito yung sinasabi mo ngayon. Pinall out ko ang LTO, ni-revoke na bigla yung lisensya ko. Ang galing, ang tuloy talagang umaksyon. Basta pag gumaganyan siya, pang sus lang nararamdaman yun eh. Ganyan din si Makagago nung kino-content siya ni Sir MG before dati, di ba? Yung unti-unting nilalabas yung mga lihim niya before. Ganyan din niya pag tumatawa. Basta pag gumaganyan yan, pinipilit niya maging masaya ang sarili niya. Parang kasi sa sarili niya kailangang ipakita niya pa rin na strong siya at baliwala lang. Pero kung makikita mo, malaki yung epekto nung pagkaka-revoke ng lisensya niya. Kasi iba yung kinikilos niya eh. Nagiging na siya pumupunta na siya sa ad hominem, sa personalan eh. Di ba ang unang pinaglalaban niya yung di umano yung sasakyan niya daw na bakit daw na i-transfer parang nakarnap yata. Paano daw na ibenta naka-alarma daw sa HPG, something like that. 'Di ba? Nung una pa siya noon medyo may kahit konti may sense nga naman yung nirereklamo niya. Ngayon hindi na yung hindi na wala na sa ayos yung niya, yung pag-complain niya. Putok ka sa buho. Na may personal na siya. Kalbo daw. Itong masarap kalaban, may tira. Yusek to eh. Yan ang gusto kong kalaban. Diyan nyo makikita sa FLM. Hindi dun sa mga vlogger lang na nagpapapampam. Eto, tunay na kalaban to. Itong kalbong putok sa buho na to. Dati umi-epekto yan kasi nga diyan siya hinahangaan eh. Yung kinakalaban niyo yung mga malalaking tao, 'di ba? Isa rin yan sa nagpakilala sa brand na FLM before. Di ba yung mga mayayaman nga nun, kung ano mga pinagsasabi niya, di ba? Tapos ito, next video tayo. Dito naman, noon pa, di ba ang claim mo, pag lumalabas ka ng village, saka ka nagsi-seatbelt. Di ba? Yun ang claim mo eh. Parang, pag sakay mo, habang nagdadrive ka sa loob ng subdivision, di umano, habang nagdadrive ka sa subdivision, wala ka seatbelt. Tapos, paglalabas ka ng subdivision, saka ka magsi-seatbelt, di ba? Pero dito sa nakalkal na actually si Attorney Him ang nakaalala nito itong particular video na to na pinakalkal na lang kay Food Genius eh. Ito yun yung nasa NLEX ka ba nito, Sir Norman? Yan. Mas maliwanag yan. Mas maliwanag. Walang seatbelt. Nakalagay dito sa caption, Sabing ganun. Ito pa isang resibo laban kay Norman Mongusin aka Francis Leo Marcos. Sabi ni Norman, nasa loob ako ng subdivision kaya hindi naka-seatbelt. Pero sa video halos 1 oras na nagmamaneho paikot-ikot na parang naghahanap ng exit sa NLEX. Gaano ba kalaki yung subdivision na yan? May Jollibee, Save More, 2 gas station, 3 barangay, at sariling coastal road sa loob.
makikita na nasablay talaga. Yung dahilan niya. Ayan, kung makikita nyo nga naman, ano ba? Dito, kaalis lang namin ng Luna Apayao. Diba? Sinasabi niya kung nasan siya. Wala siya sa subdivision Ay, niya. mag-humanitarian ako dyan sa Luna Apayao. Ikinakasa na lang ni Kuya Randy yung Diba? So, debunk ka na naman doon sa palusot mo. Na, may nababasa akong comment eh. Sabi doon sa comments, ang dali-dali lang naman daw lusutan yung violation. Granting na ikaw ay isang mayaman, isa kang trilyonaryo, Totoo naman, ang dali-dali lang ang dali-dali lang lusutan nung violation niya. Magkano lang ba ang multa dun sa dun sa hindi nagsusuot ng seatbelt, 'di ba? Ano pa ba yung violation niya doon? Distracted driving. Yung katulad nung kay Josh Mojica yun, Buti nga si Cherry White humarap eh. Tsaka si Josh Mojica eh. Tapos, ang pinakamalala niya lang dito, ito pa. Sabi niya daw, yung plaka daw, ang tagal-tagal na daw na request, wala pa. Kaya ang gamit nilang plaka, yung, anong tawag doon? Hindi modified eh, temporary plate, di ba? Dito, si Fujin Juice, minonitor niya. Yung plaka. Nakalagay dito, Hoy Norman, ang certificate of availability ng plaka ng sasakyan mong ZHA 645 ay matagal ng handa. Pero hindi mo pa kinukuha. Sa halip, gamit mo pa ang commemorative plate Marcos at iba pang artificial unauthorized plates. Ayon sa Land Transportation and Traffic Code at regulasyon ng LTO, ang official government-issued plate ay obligatory kapag available na. Ang commemorative plates ay hindi pwedeng ipalit sa regular plate. Ang paggamit ng artificial, improvised, unauthorized plates ay labag sa batas. Kaya kung ayaw mong kunin ang tunay mong plaka at puro estilo ng plaka ang ginagawa mo, malinaw na hindi ka compliant sa LTO. Dito debunk na naman siya, Ay nako, Diyos ko. Sir Norman Mangusin. Hindi mo sa central office pala yan, kukunin mo. So meaning, pasok ka nga sa banga na may violation ka. Hindi mo inaasikaso. Pero kung tutuusin, 'di ba, magkano ang multa niyan? Kayang-kaya mo yan, min eh. Ang una, penalty. Seat belt. Yan first offense, 1,000 lang, min O 1,000. Failing to wear seatbelt under Republic Act, 1,000 lang First offense ka pa lang naman, di ba? Yung penalty naman sa distracted driving. Philippines. Ano naman to eh? Nakalagay dito penalties. 5,000. Kaya yan. 5,000 lang First offense, 5,000. 6,000 ang babayaran mo. Ano pa ba yung ibang reckless driving? Reckless driving penalty. First offense, 2,000. Kaya. So, ang babayaran mo, 8,000, Kayang-kaya. Yung bigas na pinamigay mo, magkano ba yon? Diba? 8,000. Ano pa ba yung isang, violation, yung plate? Improvised plate penalty. 5,000. Kaya.
5,000. So, 13,000. may isa pang violation ka. Yung rehistro, di ba? Expired. Alam ko 10,000 ito eh. Registration violation. 10,000. Oh, tama, 10,000. So, 23,000 lang ang gagastusin mo, men. Tapos ang problema mo pag humarap ka doon. Di ba? Well, let's say, sabihin mo, kung may isisingit pang iba, sabihin mo ng 30,000. Siguro naman, kung trilyonaryo ka, kayang-kaya mo yan, di ba? Yung 30,000 na fine. Ba't kailangan pahirapan mo ang sarili mo? Pero ang sabi niya, wala daw siya nare-receive, Kasi nakita ko kasi yung may post si Food Genius nung license niya eh. Sana ba yun Food Genius? Ayan nakita ko ito. Kaya lang burado na yung details dito eh. Ang address na nandyan kasi yung sa subdivision na yung unang-una. Kung saan ka nagmayaman challenge. Yun ang unang-unang nakalagay dyan sa sa lisensya mo. So ang feeling ko kasi doon ipapadala ng LTO yun. Doon sa address mo na yan. Pero sabi naman ni Attorney Savvy, pinadalhan ka daw dyan sa sa mismong tinutuluyan mo. Talagang inignore mo lang talaga. Siguro kasama yun ng ibang, siguro lang nag-speculate lang ako. Siguro kasama yun ng ibang subpoena. Kaya hindi mo pinapansin, hindi mo siya binabasa. Kaya yun ang yan, tuloy na revoke ka. Paano pa ka ngayon makakapag-drive? Diba? Tapos yung kaisa-isa mong sasakyan pa, naka-alarma pa. Gusto naman. Sir Norman Mangusin? Sa totoo lang, mas gusto niya yung nahihirapan siya, Anyway, doon na tayo sa main topic, Ang araraakan ko lang dito, itong intro lang, 'di ba? Dahil parang ito na yung summarize nung interview. Panoorin nyo to. Si Sir Nasukir po ay isa talaga sa mga matatapat na yan ni Sir Norman Mangusin na follower niyan dati. Nung araw, grabe kami kung paano murahin yan. Ilalagay ko yung link. Hindi naman para paanuhin ko si Sir Nasukir. Gusto ko lang maipakita sa inyo na legit itong taong ito. Yung link nung debate namin nung year 2022 yata yon, I think. Ilalagay ko dyan sa comment section sa baba kung paano niya ako murahin nun sa katanggol kay FLM. Pero nung dumating nung time na talagang yung talagang umalis siya, humingi naman ng tawad sa akin si Sir Nasukir. At ako din, humingi din naman ako ng tawad yan. Humingi ba ako ng tawad sa Sir Nasukir? Kung hindi, sa public, humihingi din ako ng tawad sa'yo. Alam ko na yung sitwasyon natin, dalawa Sir Nasukir dati nun ay bunga lang ng mga pinaglalaban natin nung araw. Diba? Tsaka, isa rin ako sa nagsasabi no na, ano ba naman itong mga tanga-tanga, naniniwala kay FLM. Nung si Sir Nasukir ay nung bumaliktad, doon ko naintindihan na hindi ko siya maaaring sabihin na tanga siya noon. Talagang sadyang magaling lang talagang magmanipula itong idol niya dati. Kasi kung tutuusin mo, nakapunta sila ng Amerika. Wala namang makakapunta ng Amerika eh. Or makakapagtrabaho sa ibang bansa. Di ba kung magtatrabaho ka sa ibang bansa, magkakaroon ka ng interview dyan, di ba? Interview dyan, tapos kailangan matuto kang magsalita ng lengguwahe doon. Lalo na American citizen na si Sir Nasukir ngayon eh. 'Di ba? Pati mga kasamahan nilang 100 plus yata dati noon. Yung FLM USA dati. Kilala ko yung si Ice Freedom USA, yung binabanggit niya, yung babae. Si Ice Freedom USA kasi isa rin yung nagpapakalat na may ubasan daw sa
sa ano, Napa Valley. Valley daw eh. Di ba Napa Valley yon? Sabi ni Ice Freedom USA, andito sa ubasan ni ano, ni Sir FLM sa Napa Valley daw. Napa Valley. Nawala na nga rin yung si Ice Freedom USA, ano. Di ba? Well, balik tayo doon sa topic na hindi naman tanga itong mga to. Sadyang ganito kasi yan eh. Kapag ikaw ay mambubudol ka, ang dapat mo kasing targetin dyan, dahil budol yan eh. Ang dapat mong targetin dyan yung puso ng binubudol mo. Hindi uubra yung ano dyan eh. Yung bigla ka manghihingi ng pera, para saan, 'di ba? Makakahalata 'yan eh. Pero pag pag mambubudol ka, kailangan target. 'Yun ang ginawa kasi sa kanila noon. Kasi most of them, yung mga OFW kasi, kayo, yung mga OFW diyan, hindi naman lahat ano, pero karamihan kasi sa inyo, mahirap kayo dito sa Pilipinas dati. Alam niyo yung hirap, 'di ba? Parang nangarap kayo, kaya nandyan kayo ngayon sa kinalalagyan nyo ngayon sa ibang bansa. Dala yung mga experience na yon, pag may isang taong lumitaw, no, na pinapalabas niyang tutulong sa mga katulad nyo dati na nandito sa Pilipinas, at kayo dyan ay maganda na ang buhay sa ibang bansa, at may extra na kayo dyan, doon na yung darating na kusang loob eh. Di ba napapansin nyo, yung kwento ni Sarnasukir dito, dinadaan daw sila sa drama. Yung mapapansin mo yan eh doon sa mga yung Zoom meeting nila, 'di ba? Di-discuss doon ni ano. Nako, yung nag-aalala ako sa mga kababayan natin. Magla-lockdown. Ano na naman ang kakainin ng mga tao ngayon? 'Di ba? Yan ang mga banat eh. May recording pa ba nun? Mahahanap pa ba natin? Tingnan natin. Kasi gano'n ang style talaga ng ano, para makiliti yung damdamin nila na magpadala. Tingnan natin ha, kung makikita ko pa yung video na yun. I think nasa kabilang channel ko yata. Saan ba yun? Anyway, no, tatagal tayo. Hanapin nyo yun, yung video kay Percy Lapid na pinlay niya yung video na may intro na anong kakainin na naman ng mga tao ngayon. 'Di ba? Dahil nakakarinig na naman ng gano'n, syempre, yung damdamin natin bilang OFW, 'di ba, na shucks, gano'n kami dati. Alam ko yung hirap noon. 'Di ba? Kaya ay iba pa naman yung epekto pag nasya-shoutout ka. Sa isang katulad ni FLM na isang bayani, iba kasi yung epekto na pag nagpadala ka ng tulong doon, ma-shoutout ka eh. Iba yung feeling noon eh na, na-shoutout ako ni Idol. Di ba? O nga pala, hindi na ako nakaka-shoutout sa inyong lahat. Tapos ito yung mga yung mga kinwento nila. Yes, boss, na anak ni Apo Lakay. Okay. Siya ang nagpanggap ng spiritual Wonder Boy. Naalala ko yan. Naalala ko yung kwento ng spiritual Wonder Boy na yan. Yan ay nasa diary daw ni Marcos. Yung spiritual Wonder Boy daw na tinutukoy daw doon ay siya. Pero ang explanation niya na spirit of a man, a boy, and a wanderer. Yung ganon. merong naka-upload yun sa sa mga channel ng mga dating follower ng FLM. Parang ang nangyayari doon, umaakyat siya sa live stream, tapos wala siyang muka, na parang nangangaral siya. Naalala ko yun dati, marami nag-leak nun eh. Na kung ano-ano mga pinagkukwento, matatawa ka talaga. Akala mo kulto yung kwentuhan nila. Tapos yung tinutukoy dito na yung sa Belgium daw, kilala niyo naman si Nanang Remy, Ang kwento naman nun, parang dahil hindi daw pwede, ano ba yun? Yeah! Hindi daw kasi pwede, dahil madadrag daw sa kahihiyan ang first family. Parang lihim daw na lihim na nag-date or nagkita sa Belgium daw. Si Nanang Remy tsaka si President McCoy.
Doon daw siya nabuo. And then, nagpanggap pa yan na siya ang chairman ng Marcos Foundation. Sa akin lang niya ibinigay, boss, yung sulat na yan. Sa akin lang. Ayan o. Yan yung pinapakita niya sa mga... Ano. Kasi ang laki na nabubudol niya sa akin eh. Tapos, ang kwento pa niyan sa akin, sa sobrang yaman niya, meron siyang bangko dito sa Amerika. Ay, tayo, hindi ko alam yung kwento na yon. Ang 95 pinakamalaking 95 branches dito. A year Akala nyo, joke yung mga kwento na yon? Ganon ka-absurd yung mga kwento niya sa lihim. Nung una nga rin, nung time na kumakalat yung mga ganyan, hindi nga ako naniniwala dyan nung una eh. Dahil kapag naririnig mo sa FLM sa vlog niya, hindi siya ganon kasili, hindi siya ganon ka-weirdo pakinggan. Pero pag napapakinggan mo na yung mga leak niya, lalo na naka-ano siya sa kulungan, yung mga claims niya, di ba? Meron pa siyang claims doon na yung mga parinyas daw takot sa kanya. Doon mo mapapansin na parang ano talaga. Tapos may utang si Manny Pacquiao ng $30 million yata, di ba? before na pinanganak yan, nabuo, pumunta ng Belgium. Oo, Belgium. Si Apo Lakay at saka si Doña Remy. Diyos ko po. Ayan ang kwento niya. So si Doña Remy ay ibinahay ni Apo Lakay sa Belgium, right? And then? And then, December 28, pumunta sila sa Belgium. Doon nabuo si Norman sa Belgium. Meron pa, marami pang version yan. Marami pang version na kwento yan. Meron pa, kausap niya, sayang putang, hindi ko na isave lahat ng recording niyan eh. Kasi nung nag-leak yan sa FLM for Filipinos, kasi yun yung YouTube channel eh, pumuputok yun yung FLM for Filipinos na channel. Nung nag-leak lahat ng ano doon, talagang ang daming recording nun. Siguro higit, I think, almost 300 na recording yun ha. Almost 300 yung recording yun, na-leak lahat yun. Parang talaga lalamayin mo yun. Interesting kasi mga kwento niya dun eh. Ang naalala kong kwento dyan na hindi ko makakalimutan, kinakausap niya yata si Sekyama that time, na ang sinasabing ganon, dun sa version naman na yon, pinapanindigan niya na si Pacifico yung tatay niya. Tapos, parang tinatanong niya si Yama, kadugo ko siya pero hindi ko siya ina. Parang something ganon. Nakalimutan ko na yung term eh. Na paano nangyari yun, boss? O isipin mo, paano nangyari? Parang ang pinapahiwatig niya, artificial insemination ang nangyari. Parang ang nangyari, kinuha yung similya daw ni Pacifico. Tapos ituturo kay Nanang Remy. Yun yung ibang version naman nung pagiging Marcos niya. 'Di ba? Kukunin ng kasi nagkaroon ng tanong kasi that time na ano yun, ang tanda-tanda na ni Pacifico nung time na pinanganak ka. Parang imposible makabuntis pa yun daw yung ginawa. 'Di ba? Tapos ang mahirap siyang paniwalaan eh. Kasi yung procedure na yon mid 80s ba or 90s na nag-start. Yung ganong Pero kung titingnan mo kung kailangan talaga ni Pacifico, natanong nga bakit kailangan ni Pacifico na magkaroon ng anak? Yun ang tanong ko din eh. Hindi ba pwedeng may iba namang anak si Pacifico. Ba't kailangan pa? Ano yung pangangailangan na magkaanak si Pacifico sa labas? Yun hindi ko naiintindihan. Yun ang unang tanong ko. Pangalawang tanong ko naman, bakit si Nanang Remy pa yung napili na pagkargahan ng similya? Hindi naman sa nilalait ko yung itsura ni Nanang Remy ha. Bakit si Nanang Remy pa yun? Ang dami sa mayamang pamilya. Pwede kang kumuha ng ng mga magagandang lahi, di ba?
Ano yung mga magagandang lahi? Kadalasan, mga Ukrainian yung mga babae na tinataniman na. Si, ano, di ba? Si Joel Cruz, kilala nyo? Nag-surrogate si Joel para magkaroon siya ng sariling anak, di ba? Para dugot laman niya. Pwedeng, Ukrainian yung kinuha niya. Tingnan mo yung anak ni Joel Cruz. Joel Cruz. Kids. Tignan mo ha. Ayan o, mga anak ni Joel Cruz. Ang gaganda ng lahi ng anak ni Joel Cruz. Kasi kinuha ni Joel Cruz, Ukrainian. Talagang matatangos ang ilong, mapuputi. Foreigner talaga. Yun ang pinagtataka ko eh. Hindi naman sa no? Kakailanganin mo naman ng tataniman ng similya mo. Bakit nun sa Inanang Remy, di ba? Tanong lang yon. Hindi, baka may valid reason. Baka totoo naman na nagkainlaban sila. So, di malaman dahilan, di ba? Yun yung, kasi doon. Maraming version yan. Meron pang version yan, doon sa recording naman, anak siya ni Ferdinand Marcos Sr. Pero si Pacifico lang ang pumirma. 'Di ba? Nagalaw daw ang nangyari daw, ang mag-boyfriend at girlfriend talaga si Ferdinand Marcos at si Nanang Remy. Kasi si Nanang Remy daw, prinsesa daw. Kaya 'di ba may mga sinasabi na prinsesa. 'Di ba? Sabi nila prinsesa daw si Nanang Remy. Doon sa recording na 'yon, sinasabi niya, kiniklaim niya si Nanang Remy ay prinsesa daw ng Cordillera. Yun yung nasa recording kasi na kumakalat Tapos ang mag-boyfriend pinagkasundo daw ng angkan. Ang ganda nga ng pagkakagawa ng kwento pinagkasundo daw ng angkan ng mga Marcos sa angkan ng mga Carino, yung si Nanang Remy, na si McCoy at si Nanang Remy daw magkakatuluyan dapat. Ang problema daw, nung tumakbo ng Miss Manila si Imelda daw, nagalaw daw ni McCoy si Imelda. Ayaw daw pumayag ng mga Romualdez na lumaki yung mga anak daw ni Imelda na walang tatay, kundi daw gigirahin or parang pagbabayarin daw ang lahi nila Ferdinand Marcos hanggang third generation. Ang ganda ng nung story. Sige nga, ilalagay ko yung link dito nung recording para kayo na rin ang makarinig tapos ano pa ba yon? Nandun na yung mga karakter niya tapos yung nagmakaawa daw si Ferdinand Marcos sa lolo niya daw kay Imelda Marcos. Ay, lolo niya daw sa Carino. 'Di ba? Para daw mawala yung yung pagbabanta, kailangan daw makapag-produce daw siya ng anak kay Prinsesa Remy. Siya yung lumitaw ngayon. 'Di ba? Ang nakakapagtaka kasi doon sa kwento na 'yon, si Sir Norman Mangusin hindi pa pinapanganak, pero yung mga words na sinasabi doon sa istorya niya, alam niya, as if nandun siya habang kinikwento. Talaga yung kwento niya, talagang malateleserye. Nag-viral yun Yun ang unang nag-viral na talagang pinanggalingan niya na yung origins ng FLM. Nung nakilala na nila Sir Nasukir, iba na yung uli yung kwento. Tapos dito, may ipi-play dito Diba, may mga iba na sabi, bakit nyo pa idadamay si Nanang Remy, diba? Wala namang kinalaman yun Doon sa anak kasi, doon sa anak na yung idadamay ang anak, tutol ako doon. Kasi wala namang kinalaman yung bata Pero yung regarding kay Nanang Remy kasi, ito regarding kay Nanang Remy, lumilitaw kasi na si Nanang Remy ay kasabwat sa panluloko.
Kasi ito ay interview ito sa kay Nanang Remy nung abogado or basta may nag-i-interview sa kanya dahil 'di ba haharap si Nanang Remy sa korte noon. Kasi yung mga ngayon na bata pa ako, Opo. matanda na mga 50 ang mahigit sa yun. Opo. Nagkaroon ka, siyempre, sa Maynila, tatrabaho, ang mundo naman, maliis na, hindi nato dyan, no? Yes po. Nagkakilala kami doon. Opo. Opo. Mga panahon na yun, bata pa ako. Opo. Siyempre, iniisip ko yun, kasi minsan pag umibig ka, wala naman din sa edad. Totoo po. Totoo po. Ngayon, hindi na, kasi nung ako ng mga trip, Opo. hindi naman niya ako pwedeng pakasalan kasi Yes po. tawas yan. Yes po. Opo. O, Naiintindihan ko po. Ngayon, nung mga panahon na mga 3 months in time, may naman meron naman talagang lumiligaw sa akin na mahal ako. Oo. Yun nga, pinatuhanan ko ng edad ng pangalan niya. Opo. Inako naman siya. Opo. Opo. Ayan, Parang pinalalabas dito ni Nanang Remy na na nagkainlaban nga parang ang sa Maynila daw. I think Pasay pa yata 'yan Nagkakasalubong daw sila ni Pacifico. Nagkainlaban, 'di ba? Siyempre bata pa ako noon. Kaya hindi 100% maabsuelto ng mga totoong galit kay Sir Norman Mangusin si Nanang Remy. Kasi si Nanang Remy kasi ay kasabwat din. 'Di ba? Ayon sa mga pinipresent. Kasi kung dapat dumidistansya ka 'Di ba? Kung halimbawa may ganyan, kung hindi mo ikukonsintihin yung anak mo, at least dumistansya ka man lang, hindi ka papagamit. 'Di ba? Kaya tuloy naging katatawanan si Nanang Remy. 'Di ba? Yun. Ano pa ba yung mga nabanggit dito ni Sir Nasokir dito sa intro? 1,200,000. Yeah, doon nabuo si Norman sa Belgium. Mayaman ba si Nanang Remy? Sabi niya sobrang yaman daw, dami daw ekta-ektarya lupa. Totoo kaya 'yon? Boss, kwento lang ni Norman yun. Yun nga ang part na nakakalungkot 'Di ba? May mga video si Food Genius yung bumababa siya sa bundok na naglalakad sa putik. 'Di ba? Ang nakakalungkot na part doon puputulin ko na to kung gusto nyong kasi overtime na rin ako Ang nakakalungkot na part kasi doon mga men. Nagbe-birthday yung matanda, yung hindi niya pinupuntahan. Parang may sarili talaga siyang mundo na parang pasong-paso siya pag nadidikit siya sa tunay niyang pamilya na kung tutuusin, dapat dun siya malapit lalo na sa panahon ngayon na problemado siya, 'di ba? Dapat ang refuge mo yung mga magulang mo Pero hindi ganun. Well, decision niya naman yung buhay niya naman. Tayo nagtatanong lang naman or nag-oobserba na bakit ganun, 'di ba? Now, kung may iba siyang reason, sa kanya na yun siguro. 'Di ba? Nire-reactan lang naman natin itong Tapos ito, wait, meron pa ba sinasabi dito regarding dun sa mga donation? Totoo na yan, boss. Na-search na ng mga tropa yan. Nakikisaka. Ilang porsyento ang naibibigay? Sa may tanong siya dito. Na bigay nyo, ilang porsyento ang naibibigay niya? Para sa akin, boss, pag malaki na yung 25%. Oh my God! So, kunwari, 1,000,000. Ang may alam talaga dyan, yung tungkol doon sa partihan yan, kung hindi magsasalita si Sir Dong Batalan, si Inay Mary Ann. Kaya lang, patay na si Inay Mary Ann Hinahanap ko nga yung video ni Inay Mary Ann Pero, kumalkal kayo sa video ni Macmac Pablo, di ba? Macmac Pablo. Pumunta kayo sa channel ni Sir Macmac Pablo. Sa video, i-search nyo. Kung hook na hook kayo dito sa dito sa Kulaong serye. Dito sa video part, Sa video part, yung oldest. Itong oldest.
Hanapin nyo dito yung yung ang dami nito eh. Siguro mga 4 years ago na niya, na video niya. Andun si Inay Meren, kinikwento yan. I believe nandiyan, tinatamad lang talaga ako maghanap eh. Na yung breakdown ng palipad, tandaan nyo yung minimension kasi ni Sir Nasukir, Western Union yun. Hindi kasama dun yung mga palipad. Iba yung palipad kasi, sa pagkakaalam ko, 100% napupunta sa kanya yun. Kanya yun yung palipad. Hindi yun ang pang-humanitarian nila yung Western Union. At di yung kwento kasi ni Inay Mary yung si Mary Ann Victory Faustino o anong name niya. Ang kwento nun, majority daw ng perang pinapadala ay napupunta sa pang VIP niya sa sa kulungan. Dahil kung sino-sino ang inaano doon parang binabayaran panay pasikat niya yung pakakapihin niya yung buong mga preso, 'di ba? Doon na pupunta majority yung pang-VIP kasi mahal talaga magpa-VIP sa kulungan. Pag wala kang pera, hindi ka i-VIP doon. Well, yan lang ang ating mapapag-usapan ngayon Pero sana merong iba pang magsalita, 'di ba? Ito ay panahon na para ilabas itong mga ganitong bagay. Kasi kung hindi ilalabas to, hindi lang naman kailangan kay kay Sir Norman Mangusin mag-iingat Pati din sa mga susunod pa na may lilito, pati may apply natin yung pag-iingat na ito sa sa pagboto din natin ng mga nasa posisyon. Kasi kung nakikitaan na natin yung pattern na yung magaling ng mambola, yun ang mga dapat pag-ingatan pag sobrang galing mambola. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.